Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Magpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Pagtatanggap daw ng biyaya ay dapat masaya at nakangiti. Gusto ko lang sabihin na ang Pangulo po ay nagbigay ng 77 billion para sa bigas sa buong Occidental Mindoro. Kasi ngayong umaga, it's a blessing. Di po ba, no? Sabi nga, every time na tayo gumigising sa umaga, it's a blessing. Sa pagkarami-rami ng populasyon sa buong taga-Payumpol, taga-Poblasyon 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ay base rin sa, kung pamilyar kayo yung CBMS na tinatawag, karoon ng data gathering ang ating PSA noong taong 2022. May mga criteria doon at kayo nga po yung napapasok. Kayo lang po yung natatanging nandito. So, ibig sabihin, napakaswerte po ninyo ngayong umaga. Napili po kayo. Hindi lang probinsya, mayroon din ang munisipyo, mayroon din ang barangay. Ang barangay, depende kung bigas o proyekto ang gagawin nila. Pero sa munisipyo, talagang bigas, Mayor, no? Sa probinsya po, puro bigas din, 77 million. Ang bibigyan po natin dyan sa buong probinsya ay 44,450. Ang layunin nito ay makaayuda rin nitong panahon ng kiriwi. Pagkatapos itong buwan na ito, isang buwan, yung susunod na buwan, bigayan ulit tayo. Lahat po ay makakatanggap kung ito total natin ay 45 kilos. Marami pong salamat sa biyayang binigay niya sa amin, lalo na po sa ating mahal na Presidente. Magpapanalamat din po kami kay Gov. Gadiano na kami po ay kanyang hindi pinababayaan din sa Mamburao. Lahat po ng biyayang pinadadala ng ating Presidente ay binibigay din po sa aming mahihirap. Lalo na po sa mga matatanda na katulad ko po. Ako po ay nagpapasalamat sa blessings po na tatanggap po namin. Bigas po na galing po kay BBM. Ako po ay nagpapasalamat din po sa gobernador po namin, kay Gov. Eduardo Gadiano. Pamamagitan niya po ay kami po ay nabibigyan po ng tulong. Maraming pong salamat sa inyo, Gov. Eduardo Gadiano. Thank you very much po. Kung lahat dito ay 7 barangay. Bakit o? Kasi yan po talaga ang lumabas sa CBMS, Community-Based Management System, na survey po ito dati noong 2022. 2022 po yung basihan natin ng datos. Ito po yung Local Government Support Fund. Salamat po sa binigay po ninyong bigas. Maraming salamat po, President PBBM Marcos at saka po sa LGU. Thank you po. Salamat po sa Presidente. Salamat po sa pagbiyaya na binigay sa amin. Para po kami ay mabigyan po ng tulong galing po sa gobyerno. Kundi po sa inyo, hindi po kami makakatanggap ng bigas. Marami pong salamat. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa,
na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Misyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng mamamayan sa tagumpay ng lalawigan. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganado na, mas gaganahan pa. Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan,
Magandang tanghali. Araw ng Lunes, 24 sa buwan ng Agosto. Mula sa pamalang palalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Lalawigang balita. Magandang tanghali. Narito po ang kalipunan ng ating mga balita. Isinagawa sa Barangay Poblasyon at Barangay Iriron sa Bayan ng Kalintaan, Occidental Mindoro ang distribusyon ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Rice Distribution Project. Personal na dumalo si Governor Eduardo Bigadiano sa nasabing aktibidad para ipaabot ang kanyang mensahe sa mga benepisyaryo at matiyak na ang maayos na pagpapatupad din ng nasabing programa sa mga komunidad. Nakiisa rin sa distribusyon sina Kalintaan Municipal Mayor Eric C. Labrador, Barangay Captain Alexander P. Jimenez ng Poblasyon, Barangay Captain Emmanuel Absalon ng Iriron, Provincial Agriculturist Engineer Alrisa Zubiri at mga junior officials. Layunin ng programa na maihatid ang tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang nangangailangan bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang pagkalinga para sa mga Mindoreño. Lalawigang balita. Samantala, pinangunahan naman ni Governor Ed Gadiano ang pagpupulong kasama mga hog raiser, vendor, hog dealer at iba pang stakeholders ang industriya ng baboy sa PGO San Jose Sub-Office. Kasama rin sa pagpupulong ang mga junior officials ng lalawigan kung saan tinalakay ang mga panuntunan sa pagpasok, transportasyon, sourcing, quarantine at biosecurity ng mga baboy alinson sa Executive Order No. 37-A Series of 2025. Layunin po naman ang pagpupulong na mapalakas ang pagpapatupad ng mahagbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa mapangalaga ng lokal na industriya ng paghahayupan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga stakeholders sa ilahad kay Governor Ed Gadiano ang kanilang mga salubin sa problema at solusyon hinggil sa pagpapatupad ng mga umiiral na panuntunan lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang kabuhayan at negosyo. Binigyan din sa pagpupulong ang kahalagaan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga stakeholders upang mapanatili ang biosecurity at maprotektahan ang industriya ng baboy sa lalawigan. Lalawigang balita. Samantala, nakipagpulong kamakailan si Governor Ed Gadiano sa mga mangingisda mula sa bayan ng Kalintaan. Ito'y bago tumuloy sa PGO San Jose Sub-Office. Isinagawa ang pagpupulong sa tahanan ni dating Mayor Dante Esteban kung saan personal na pinakinggan ni Governor Gadiano kasama ang mga junior officials ang kalalagayan, pangangailangan at mga suliraning kinakaharap ng mga mangingisda. Tinalakay rin sa pulong ang mga posibleng programa at suporta mula sa pamahalaang panlalawigan para makatulong sa kabuhayan ng mga sektor ng pangisdaan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ni Governor Gadiano sa iba't ibang sektor para matukoy ang kanilang mga pangangailangan at maiangkop ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa kanilang kalagayan. Layunin ng naturang pakikipagpulong na mapalakas ang koordinasyon ng pamahalaan at mga sektor ng komunidad, kabilang ang mga mangingisda para sa patuloy na pag-ulad ng kanilang kabuhayan. Samantala, sa iba pang mga balita, kabilang ang pamahalang palalawigan ng Occidental Mindoro sa 6 na pong piling ahensya ng pamahalaan sa buong bansa na napili ng Civil Service Commission para po naman sa pilot testing ng program to institutionalize meritocracy and excellence embedded systems governance of Prime ESG. Dumalo si Governor Ed Gadiano sa Prime ESG Foundation course na isagawa na sa CSC Central Office sa Quezon City bilang bagay ng paghanda ng mga napiling ahensya sa pagpapatupad ng bagong sistema ng pamamahala. Napabilang ang PGOM sa pilot testing matapos makamit ang Bronze Award sa Prime HRM.
Kasama ni Governor Gadiano sa aktibidad sina Provincial Human Resource Management Officer Marife T. Tanyala, Provincial Budget Officer Manuel Tria Jr. at Special Administrative Officer ng HRMO John Reynold Molimbayan. Layunin po naman ng Prime ESG na higit pang mapalakas ang mga sistema ng pamamahala sa mga ahensya ng pamahalaan, partikular sa integridad, kahusayan, pananagutan at kalidad ng paghatid ng serbisyo publiko. Sa paglahok ng PGOM sa programa, pinakita ng pamahalang palalawigan ang patuloy nitong pag-isigap na maiangat ng pamantayan ng pamamahala at serbisyo pa sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Sa iba pang mga balita, personal na dumalo naman si Governor Ed Gadiano sa isinagawang relief operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa bayan ng Paluan. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa Paluan Covered Court para sa mga residente mula pa rin sa barangay ng Mananaw, Alipaoy, Tubili, Harrison at Marikit. Ang mga ayuda ay mula sa national government at ipinamahagi sa mga pamilyang kabilang sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Ito'y bilang bahagi din ng patuloy na pagtugon sa kanilang pangangailangan. Nagtulungan sa operasyon ng Provincial Government of Occidental Mindoro, Local Government Unit of Paluan, PSWDO at DSWD. Ito'y para matiyak ang maayos na pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Dumalo rin sa mga nasabing aktibidad sina Paluan Mayor Michael Diaz, Vice Mayor Hasmin Fernandez, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, South 3 or Secretary Kaisilin Kahayon, PSWDO Head Sally Lamoca at mga kawani ng PSWDO. Patuloy namang ipinapakita ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Gadiano ang pakikiisa sa mga lokal na pamahalaan at pambansang ahensya sa paghahatid ng agarang tulong sa mga Mindoreñong naapektuhan ng kalamidad. Lalawigang balita. Samantala sa ating pong panghuling balita, nakibahagi naman kahapon si Governor Ed Gadiano sa pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng kapatirang Mindoreñans. Tampok sa programang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng samahan, mga programa at naging pagkilos nito, kabilang ang gawain paggumulat, pag-organisa, pagkilos at mobilisasyon. Isinagawa rin ng halalan ng mga bagong opisyal ng kapatirang Mindoreñans. Pinangunahan ni Governor Gadiano ang panunumpa ng mga bagong halal opisyal at nagpaabot ng mensahe bilang pakikiisa at suporta sa pamao sa samahan. Kabilang sa dumalo, sina Atid Edwin Vida, Atid Eve Halos, Miriam Sarvida ng Babae Bayan Isa, Atid Vice Mayor Aika Cortuna, Board Member Ryan G. Sioson, Board Member Eddie Masangay at Ray Vasquez. Ang pagdiriwang ay nagsilbing pagkakataon upang balikan ang kasaysayan ng kapatirang Mindoreñans at pagtibayin ang pagkilos ng mga kasapi nito. Ganado, lalawigang balita. Mga kaibigan, sa inyo po ang ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik din ang ating programang Ganadong Lalawigan. Lahat ako po si Bunny Chris Novencido Rodil. Kasama ko po yung ate ko na nandito sa kabahay ni Gov Gadiano. Nandito po kami kasi wala po kaming matuluyan na kamag-anak dito. Pero pabuti na lang po merong ganitong project si Gov Gadiano na meron po kabahay na ganito na pwede pong tuluyan ng mga taga-Occidental Mindoro. Nandito po kami kasi po nagpapagamot po ako. Meron po akong operasyon na gagawin sa akin. Maraming salamat po, Gov Gadiano, sa ginawa po ninyong ganitong project kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na walang matuluyan dito sa Oriental Mindoro. Sana po ay palawakin niyo pa po yung ganitong proyekto po ninyo. Maraming salamat.
Okay mga kaibigan, dapat nandito ngayon sa Bahay Kanlungan, dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kanlungan. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakitan yung pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No. Dito ngayon nagluluto ang ating mga kabayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, masarap po muna karne. Salamat po kay Gob, may ito kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama, tsinelas ni Gob at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama, tsinelas ni Gob ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ingat sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Gob. Tsinelas ni Gob. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa Magandang tanghali.
Araw ng Lunes, 24 sa buwan ng Agosto. Yes, happy Monday everyone. Kumusta ba ang weekend mo, Manong Ferdy? Okay naman, Manang Helen. Kasi medyo long weekend, di ba? Friday is holiday, tapos Sabado, Linggo. So marami siguro talaga ang minaximize ang araw na ito para makabawi naman sa ating sa ating pamilya na makapagbigay ng quality time. So sana ngayong araw ng Lunes ay ano tayo, dapat mas ganado tayong magtrabaho, di ba? At ito rin ang unang araw ng pasok din sa eskwelahan, Helen. Pagkatapos ng ilang linggong walang pasok dahil sa habagat. Oo. Pero dapat nag-start na talaga last week pa no? Kaya lang sana naman maging maganda pa rin ang linggong ito kasi parang may nagbabadya na namang sama ng panahon. May sinasabi kasi ang Pag-asa na may minamataan na super typhoon. Naku po. Pero ito hindi maglalandfall. Pero alam mo naman, pag ganyan, laging may dalang habagat, malakas sa pag-ulan, kaya mag-ready rin tayo. At may minamataan pang iba. Ano ba naman mga namamataan na yan? Pero talagang asahan natin itong mga buwan na ito, Agosto, Setyembre, talagang maulan. Naasahan natin ito'y panahon ng tag-ulan dito po sa amin sa Pilipinas. Kumusta kayo dyan? Tsaka dito sa ating lalawigan, pagkatapos ng ilang linggo na pagdaluyong ng habagat sa atin, ay may mga bayan dito sa atin na dineklarang nasa state of calamity. Isa na nga dyan ang bayan ng Sablayan. Alam naman natin na talagang matindi yung tama no? Yes. Pati sa Paluan. Na mapadan sa telebisyon na marami mga flood control projects na nasira. Sa Abra de Ilog. Mga tulay na lalo na yung flood control na talagang nasira na sinasabing imbis na makatulong ay parang ito pa maglalagay sa panganib sa kanilang buhay. Well, sana po ay maganda ang Lunes natin ngayon, kahit pa sabihin nga nating naapektuhan tayo, lalo na ho ang mga taga-map sa area, dito naman sa Samarica ay talagang apektado din, pero mas alam ho namin na kayo diyan sa may Abra de Ilog, Paluan, Mamburao, Santa Cruz, at Sablayan ay talagang kumbaga sabi nga malma, mas malma kaysa dito sa mas seryoso. Mas matindi, Oo. So sana po ay pa rin natin pilitin pa rin nating maging masaya at maging maayos ang araw na ito na Lunes para sa linggong ito. Batiin muna natin ang mga nagbe-birthday today dahil ngayong August 24 ay binabati natin si Ma'am Roselyn Pangilinan. Sabi ng mga estudyante mo, Ma'am Roselyn Pangilinan, happy birthday sa'yo. Yan, sa araw na ito. And of course, nag-birthday din kahapon si Susan de la Cruz at si retired general. Yan, ito. PMA ito, na batch natin, si General Eric Nicanor. So, belated happy birthday kahapon. Alright, balik po tayo sa ating paladutur na Helen. Ito ang huling Lunes. Kanina sabi mo unang Lunes. Ngayon, biglang huling Lunes. Ito yung unang araw ng linggong ito, Lunes. Pero ito yung huling Lunes ng buwang ito, Helen, na may pasok sapagkat next Monday ay Lunes 31 pero ito ay kulay pula sa kalendaryo. Ayan na naman, holiday na naman. Tapos ito yung huling Lunes ng buwang ito. Dahil next week, Helen, ay bare months na. Ayan. Nangangamoy na. Ang pinakahihintay mo at pinakahihintay din ni Ernest. Oo. Ba't pag bare masaya, no? Tsaka may tunog na bare. Parang hinihila na yung araw. Kaya lang ating tandaan, kapag bare months ay magpapalit na from habagat to amihan. Kapag amihan, Helen, medyo lalamig na yung hangin. Pero kapag na naman. Yes, pero kapag ganyan ay hinihigop na nito yung mga bagyong papasok. Kaya karamihan sa mga bagyo kapag September ay naglalandfall at ito ay nagiging malakas. Kapag bare months. Hindi natin nakalimutan yung Yolanda, yung Ondoy, puro mga bare months ito. Oo nga, no? Oo, December,
Sino na nga ito? Yung mapamuksang binunot ang aming mga mangga. Galit na Yes. galit na. Tsaka- Ursula. Tsaka ito'y mismong birthday ko, Helen, Oo. ay hindi ako nakapaghanda dahil ang birthday kong December ay pinasok din ang bagyo. Itong bagyong ito malayo pa, ay ang dami nakabantay dito. Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng mga tao nakabantay sa bagyo, pero nakakapasok pa rin. Bakit nga ba? Oo, kabi-kabila ng bantay nakapasok pa rin. Pero sabi nga natin, sana yung mga susunod pa mga panahon, maging maganda na sa atin, sabagat sabi nga natin, kapag ka tayo nasalanta ng ganyan, lahat ng mga pagsubok na binibigay sa atin, ito'y may kadahilanan. Diyan naman natin gustong i-flex, no, ang ating pamahalaan, no, dahil talagang lalo na dito, no, sa lokal na pamahalaan ng Occidental Mindoro, nakita natin ang kahandaan, no, talagang mula sa barangay, talagang binigyan ng kasanayan, saka pinag-usapan yung proseso o yung maayos na daloy ng impormasyon. Kaya unti-unti na perfect naman natin yung sistema na pinapangarap natin para sa mga ganyang kalamidad na panahon ng bagyo, ng mga sakuna, ay hindi ganon kalala, no, ang mga naapektuhan. At higit sa lahat, walang nagbubuwis ng buhay. Tsaka maganda rito, ay doon natin nakita ang ganadong pagalingkod ni Governor Ed Gadiano na yung mga lugar na nasalanta, lugar na may nagibang kung ano-ano mga infrastruktura, ay personal na tinutukan at personal na pinuntahan. Oo, personal talaga, no? Hands-on. Lahat hands-on, na kung saan ay kasama na ang taga-PEO, kasama ng taga-PEPO para ma-assess kung ano ang dapat gawin at matulungan yung ating mga kababayan na maapektuhan lalo ng mga pagbaha kung hindi agad ito'y maagapan. At hindi lang ito kwento, Ferdy, ha? Talagang ito ay dokumentado. Kita naman natin sa PIO, Occidental Mindoro Facebook page, na talagang nandoon, talagang hands-on, sina Governor Ed Gadiano, ang mga ahensya ng ating pamahalaan na talagang dapat nandoon nakatutok, ang ating PDRRMO, kita din natin kung gaano talagang minomonitor, ang pagkilos ng mga ganito, mga super typhoon o kaya ay tawag dito, kahit nangahabagat, di ba? Talagang nakatutok po, talagang inuupuan nila ito para pag-usapan. Kasi kung tutuusin, Helen, yung lumipas sa mga habagat sa atin, ay talo pa natin yung talagang dinaanan ng bagyo. Wala pang bagyo yan, ha? Habagat pala ang yan. Di how much more kung nandyan mismo yung bagyo. Pero sabi nga natin, bago pa man dumating ang mga kalamidad sa atin, ay nakahanda naman yung mga tanggapan ng provincial government, na nakatutok dito ang ating PSWD, Yes. ang ating PDR, lahat ng ahensya na may kaugnayan sa ganitong mga even na yung ating mga hospitals ay lagi nakaredy sa ganyan kung sakasakali na may madadala mga na-aksidente, ay ready at 24/7 na ito'y bukas. At meron talagang mga code alert, na makikita ka, at meron talagang sistema, ng pagpapaabot ng impormasyon ng 7 ospital. Kaya nalalaman agad natin kung merong mga inadmit o dinala sa mga pampublikong ospital dito sa 7 pampublikong ospital Occidental Mindoro na related sa bagyo o sa anumang kalamidad. At gusto din nating i-flex ang PIO, ang Provincial Information Office headed by Sir Jed Manuel. Dahil si Sir Jed. Oo, na dahil sa mga buwis buhay na pagkuha ng mga videos, di ba? At saka ng mga pictures para talagang ipakita ang totoong sitwasyon at kalalagayan sa mga baryo, sa mga bayan dito sa atin sa Occidental Mindoro. Ayun, na ihahatid ang mga tamang impormasyon. Ang maganda nga lang din sa atin, pinagpapasalamat din natin na walang nagbuwis ang buhay sa nakalipas na mga habagat sa atin. Kahit na sabihin natin na yung ating mga agricultural products, crops natin, ay talagang naapektuhan. Nakaraang linggo ay nagulat sa atin si ating OPA, si Engineer Alrisa Subiri, na umabot sa mahigit na 21 million ang nasira. At pinakabalaki dyan sa bayan ng Mamburao in terms of palay. Pero alam natin ito mas lumaki pa, mas nadagdagan pa at noong nagpapatuloy. mas nadagdagan pa ito nung hinagupit tayo ng another habagat dahil sa
itong huling bagyong si Neneng. Kaya hindi pa natin nakuha yung eksaktong data. Pero mamaya, Helen, ay may makasama tayo na isa pa ring taga-OPA, Office of the Provincial Agriculturist. Ito'y tungkol naman sa kasalukuyang ginagawa pa rin na rice distribution. Yun na nga, no? Parang ano ba yan? Ano, kasi yung iba, parang syempre sa mga panahon na ito, sabi natin, tagkiriwi ngayon eh. Walang maisaing. No? Walang pambili ng bigas. So parang inaasahan nila itong pamamahagi, no? Itong rice distribution program ng ating pamahalaan. So parang kinabahan din ano, yung ilang mga nasa ibang barangay kasi nga maapektuhan ba yung kanilang schedule. So siguro maganda nga't makausap natin. Maganda rin noong nakaraang linggo na natalakay ko na nabanggit ko dito na yung mga lugar na hindi pa nabibigyan o napupuntahan ng rice distribution program ni PBBM, ni Pangulong BBM, kasama yung ating provincial government ay magsaysay. Ang hindi pa pero may nag-chat sa atin doon, natapos na raw magsaysay. Kausap po kanina, hindi pa pala natatapos, hindi pa napupunta na magsaysay. Siguro ibang programa naman yun. Kasi bawat LGU ay nagkakaroon din sila ng initiative ng rice distribution din, mga LGUs. Kaya siguro, yung sa Magsaysay, ito'y true LGU na Magsaysay. Oo, inisyatibo yan ng munisipyo. Kung tutuusin, kahit na sa barangay, pwede ding magkaroon sila ng inisyatibo na magbigay ng mga ganyang ayuda. So, lagi naman nating ipinapaliwanag, syempre, ang papel po na ginagampanan ng probinsya ay taga-augment, no? Kumbaga, pang-tulong lang, pang-dagdag tulong, pangdugtong sa kanilang mga tulong na ibinibigay mula sa 'di ba? Halimbawa, sa barangay na mahagi sila ng 200 packs ng bigas. Syempre hindi lang naman 200 ang kanilang mga constituents, hingi ngayon ng tulong sa ating munisipyo. So ito naman ang ating munisipyo, syempre hindi naman nila kayang bigyan din lahat, no? So nagtutuwangan po ang ating pamahalaan. Kaya actually sa ibang lalawigan, hanggang national yan. Sa ibang lalawigan, ito ay 10 kilos na binibigay. Sa atin naging 15 kilos kasi yung bigas na nabili ay medyo mura. Kaya dinagdagan yung kilos ng bigas na naging 15. At ito yung magiging times 3 pa. Ang maganda rito, Helen, kapag nagkaroon ng rice distribution ay talagang ito'y pinupuntahan din ng personal ni Governor Ed. Noong nakalipas na linggo, doon sa bayan ng Rizal ay ito'y pinuntahan din ni Governor Ed. Kahit ng Biyernes. At itong nakalipas na Friday yata, Friday, sa Kalintaan, ito'y pinuntahan din ni Governor Ed Gadiano. Kaya ayan po ay talagang maganda rin kasi na talagang itong mga programang ganito ay natututukan at nagiging hands-on ang ating pong mga leaders kasi sila kasi din yung talagang makakapagbigay ng kaliwanagan doon sa mga hindi maliwanagan. Kaya magandang pagkakataon na yon na kinakausap niya at nakakausap niya ang ating mga constituents. Alamin din natin mamaya kung ito ba yung programa rin na pinapatupad ng Department of Agriculture through Food Terminal Incorporated, the FTI. Kasi kamakailan o nakalipas na mga buwan, ay nagbebenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas ang FTI, DAFTI dito sa may San Roque. Kaya lang yung 20 pesos per kilo. Kaya lang ito ay binibigay ng libre. Palagay ko ito ay bukod. Pero alamin natin, Helen, yan, sabagat mamaya maging bisita natin ang isa sa mga kinatawan ng Office of the Provincial Agriculturist. Mamaya po yan. Sige nga. Sa pagbabalik ng ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Kami po ay sobrang nagpapasalamat po sa Provincial Governor's Office through the initiative of our Governor, Eduardo Gadiano. Dahil napakalaking tulong po nitong project po namin from SGLG Fund, ang drainage canal po. Katulungan po ito sa mga residente ng Poblasyon 2 dahil ito po ay magiging ligtas po sila sa panahon ng ulan o kalamidad, lalo't ang pagbaha po, talagang bumabaha po dito sa lugar na ito.
mahalaga na yung community yung nagdidesisyon kung saan nyo ilalagay yung pondo. Anong proyekto yung dapat gawin. Kasi poverty reduction din po siya. Pagka yung pangunahing problema ng barangay, doon yung nilagay yung pondo at nagawa, nabawasan po natin yung kahirapan ng lugar. Yun po yung purpose. Yung sa SDLG naman po ay, alam po ninyo po yan yung silyo po ng matino, mahusay at maasahang pamamahala. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay nagkaroon ng turnover ceremony ang ating project na Release Canal. Nagkakahalaga po ng 1 million. Ito po ay galing para sa SGLG award po ng ating Barangay Poblasyon 2. Kaya sa ating bumbutihing Gobernador Eduardo Gadiano, maraming salamat po sa inyo at pagpalain na po sana kayo ng ating may kapal. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Sama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunang ganadong lalawigan. At syempre, kami pa rin po ang patuloy ninyong nakakasama, Ferdy Data at Helen de Guzman. Tulad ng ano? Parang nagpapa-shout out ang mga taga Divine Word College of San Jose. Nakikinig sila ngayon. Okay. Gano'n. Sige, shout out mo sila, Helen. Na-shout out na nga. Walang mga pangalan? Of course, yung mga taga Registrar's Office, no? Good morning. And happy watching just sa junior and senior high school Registrar's Office, Ma'am Imelda or Ma'am Ems Rodriguez. And of course, kay Ma'am Emily Pantaleon. So, good morning po and happy watching. Ay binabati ko, good morning kay ating Shoni Pabiliano. Good morning daw kay Manang Helen and Ferdy. At kay Manong Ferdy. At kay Gabi Sagarino, parang pamirasan, Helen. Oo, yung kabatch ko yan. Ganon. Sabi, hello Sir Ferdy and to my beautiful classmate Helen. Diba? See you next year. Yes, may reunion kasi ang batch 84 ng DWC. So, see you when I see you. Alright, Helen, ang programa ng ni PBBM, ni Pangulong Bongbong Marcos na rice distribution ay tuloy-tuloy pa rin sa ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Hindi pa natatapos. Hindi pa. Kapag Helen, ito'y binanggit na BBM, ito ay nangangahulugan na bawat bayan makikinabang. Iyon ang BBM. At alamin natin yung proseso ng pagbibigay ng bigas ng rice distribution program. At anong mga bayan na ang natapos at ano yung susunod na schedule na kung saan. Sapagkat Helen, nasa ating linya ngayon At saka i-shout out mo muna yung ating kaibigang si Tita Nene Rodriguez. Dahil nabasa mo yon? Nag-caption siya or nag-shout out siya na ang sabi niya,
hello, kailan naman dito sa Central? Ay, Kailangan din ng mga taga San Jose. Ngayon po, liliwanagin natin. Dahil mas maganda, kasama ho natin ang... Correct. At isa pa, Helen, teka rin saglit. Hindi lahat ay mabibigyan. Ayan, oo. linawin natin yan. Sino ba mabibigyan at sino ba hindi mabibigyan? Okay. Magandang tanghali muna kay Lee Ansol o Lay Ansol. Yan. Magandang tanghali sa inyo. Okay, nasa ating linya na ngayon, Helen. Ang ating kaibigan, mabutit siya ay nahila-hila natin dito. Napilit natin. Na parang kanina pa yata hindi humihinga. Siyempre, ikaw ba naman pag Monday, naka-Filipiniana, di ba? Ayan, ang ating napakasipag na supervising agriculturist mula sa Office of the Provincial Agriculture, si Ma'am Edwina Pastrana. Good morning Magandang po. tanghali sa iyo. Good morning po. Feeling ko talaga morning pa lang ngayong Fairly. Yung pa parang ngayon pala magsisimula. So, kumusta po ang ating Lunes, Ma'am Weng? Okay naman po. Oo. Maraming mga nakaschedule sa naman mga gawain for this week. Hindi ba kayo naapektuhan last week sa mga programs na o mga activities ng OPA? Okay naman po. Last week po, kahit bumabagyo, diretso po yung pagbibigay namin ng bigas. So, sa ngayon po ay last week po ay nakapagbigay kami sa bayan ng Kalintaan. Yung sa Rizal tapos na, no? Yes po, tapos na po ang bayan ng Rizal. Ilan yung sa Rizal na nabigyan? So sa bayan po ng Rizal ay nakapagbigay tayo ng 3,947 na 15 kilos. Ano to? Families ito, 3,900 per family po. per family. So, at dito sa last week ay sa Kalintaan. Yes po. Pero yung Kalintaan mayroon pang isang barangay na hindi nabibigyan. Yes po, ang bayan po ng ang barangay po ng Concepcion. Ilan sa Kalintaan ang mabibigyan naman? So sa bayan po ng Kalintaan ay mayroon tayong beneficiaries na 2,765. Okay, liwanagan natin muna kasi maraming tatanong, ano ba itong rice distribution ni Pangulong BBM? From you, alam natin, ano ba ito, ay yung rice distribution na ito? At paano ito ginagawa? So itong rice distribution program po ang tinatawag nating Bigas Kalinga. Ito po ay funded ng funded ng LGSF or yung Local Government Support Fund through financial assistance to local government unit. So ang Occidental Yung Mindoro Falgo. po, yung Falgo, yes Okay. po. So ang Occidental Mindoro po ay nabigyan ng 77 million para po dito sa rice distribution program. Yung 77 million yan ay yung halagang yan, ay yun yung ibibili ng bigas Yes po. sa NFA. Yes po. Okay. Oo. At alam natin, Helen, doon sa ibang lugar parang 10 kilos lang yun, no? Yes po. Sa ibang probinsya po, kung mapapansin natin, ay 10 kilos lang. Ba't Pero ito? dito po sa atin ay 15 kilos. Dahil po ang Occidental Mindoro po ay sa National Food Authority tayo bumili. Kumbaga, nabili po natin siya ng mas mura. Ayun. Bali, 33 pesos per kilo compared po doon sa ibang probinsya na sa private sila bumili. Yun ang kagandahan pala ng taga-Occidental Yes Mindoro. po. Oo. Kaya mas marami po yung naibigay natin. 15 kilos. 15 Buong kilos. Pilipinas ito, no? Yes po, buong Pilipinas. Kaya doon, Helen, sa halimbawa, sa mga lugar na walang taniman ng palay, na walang NFA na mabibilhan, ay mahal na lang mabibili, kaya 10 kilos lang. Yung pala ang isa sa mga advantage natin sa mga taga-Occidental Mindoro. Pero paano yung proseso ng pagbibigay ninyo ng paano niyo pinipili? Kayo bang namimili kung sino bibigyan ng bigas? Hindi po. Yun po yung pinapaliwanag namin sa kanila bago kami mamigay na ang mga beneficiaries po ng Bigas Kalinga na ito ay hindi po galing sa PGO or Office of the Provincial Agriculturist. Kung natatandaan niyo po, noong 2022 ay mayroon pong isinagawang CBMS na kung natatandaan po nila, may mga pumunta sa kanilang bahay-bahay noon para mag-interview. Ito yung mga survey. Yes po, mag-survey. Na doon po sa survey, may marami pong katanungan doon kung ano pong kabuhayan, ganun. Lahat po, halos pati sa mga appliances natin. Tinatanong. So based doon po sa mga katanungan na yun, makikita nila kung sino yung talagang mahihirap. At yung nga tinatawag nating na poor or near poor.
Yung Hindi poorest of the poor, ha? Wala na yan. Hindi po. Okay. poor and near poor. Pero Poor and kasama near na dyan poor. yung ating mga PWD, Yes senior po. citizen, Opo, automatic kasali na po yun. lahat doon. Oo, so yun, ganun pinili kung sino yung mga mabibigyan. Yes po. Tapos saan nyo kinuha yung mga pangalan? Yun na nga po, galing po yun sa na-generate sa CBMS. Mhm. So, pinorward po nila yun sa mga munisipyo. Yung munisipyo po yung nag-forward sa Yun. OPA. Mhm. At yun po yung binibigyan namin ng... Oh, kaya wag magtatampo yung iba na hindi kayo nabigyan. na hindi kayo mabibigyan. Oo. Dahil ito ay ibinase doon po sa survey na ginawa 2022. CBMS. Oo, kasi may nangyayari kasi pagka may pupuntang tao para mag-survey, Oo. minsan hindi magsasabi ng totoo. Minsan aalis sa bahay dahil alam na magso-survey. Mga ganon. Hindi alam na ito yung napakahalaga unang-una. Diyan malalaman kung ilan na ba ang populasyon ng Pilipinas. Oo. Mga ganon. At diyan ibinase yung pagbibigyan ng At ang kabuhayan, doon yes, din. lahat. Oo. Oo. Kaya doon na-identify kung bakit ang bayan ng Rizal ay kailangan bigyan ng 3,947 na bigas. Yes, Oo, ng packs ng bigas. Paano nyo ginagawa ito sa isang barangay? Nagbabara-barangay ba kayo o paano ginagawa ito? Yes po, nagbabara-barangay po. Mm-mm. So, first po, bago po isagawa yung distribution, may mga binibigay na po kaming letter sa munisipyo, sa municipal mayor, sa barangay captain. Kasama na po yung listing ng mga beneficiaries para i-post na po nila sa barangay nila yon o sa kanilang mga FB page. So kung may pagbabago man po doon sa listing, kasi hindi po mawawala minsan na mayroon pong mga nakalist doon na 4-piece. Hindi po kasali dito ang 4-piece dahil may sarili po silang programa. Excluded pala. Excluded po yung Oo, ang mga 4-piece. Oo, May dahil- tinatanggap na sila yan, no? Oo, Yes po. Oo nga naman. So, ang ginagawa po namin, pwede naman pong palitan ng barangay, pero humihingi po kami ng endorsement. Halimbawa, 100 beneficiaries yung kailangan nilang palitan dahil na-identified na 4-piece. Hihingi po kami ng endorsement na in-endorse nila yung mga replacement na yon. Yung kaya liwanagin natin, yung iba kasi nagtatampo sa OPA, sa PGO dahil pinipili lang daw. Liwanagin natin na hindi kayo ang pumili Hindi ng po. tao. Okay. Ngayon, pagdating ninyo ron sa isang lugar, ay alam na ninyo kung ilan yung bibigyan. Yes po. At alam na ninyo kung anong barangay. Opo. Okay. Yung pinadala yung communication or list sa mga sa ating mga munisipyo, kasama na ba doon ang schedule, ang date kung Opo. kailan kayo pupunta? Kasama na po so doon yung talagang schedule. ang ayos, oo. Yung date, kung Oo. ilan yung beneficiaries, at yun pong mga requirements ng bawat beneficiaries para pagpunta nila doon sa venue ng releasing ay kumpleto na po sila, may dala na silang requirements. Anong requirements nila na So, ang dapat dalhin? requirements lang naman po ay valid ID, Xerox copy ng valid ID. Doon sa okay na po. Pero doon po sa mga halimbawa, ako yung nakalist o hindi ako pwedeng pumunta dahil ako ay may sakit o PWD, pwede naman po silang magbigay ng authorization. Okay. So kasama po yun doon sa ID, kasama rin yung ID, ano? Yes po. Aha. So, ganun. So itong pagka nagpunta sa isang lugar, dala niyo yung 15 kilos o doon pa lang kikiluhin? Dala na po namin yung Dala 15 na. kilos. So sa opisina kayo nagkikilo-kilo? Yes po. Tapos dadalhin nyo ron? Na kilo-kilo na po yung nadadalhin doon. Oo. At bago po mag-start ang bigayan, pinapakita po namin sa kanila na yun ay saktong 15 kilos. So makikita po nila yun. Napaka-transparent, ano? Yes At saka napaka-matrabaho pala din sa atin sa PGO dahil yung pagkuha ng bigas, pagtimbang at pagkilo at pagtransport uli sa mga pupuntahan na bayan o barangay ay tayo yon, ano? Sa provincial government ang diyan, ang aksyon. Sino ang bumibili ng bigas sa NFA na ipapamahagi? Kami po, through Kayo na Office rin. of the Provincial Agriculturist. Yung ibang NFA ay nag-assure o siniguro ng NFA na sapat ang bigas na ibibigay nila para sa programang yan? Opo. Kumusta yung bigas? Kasi may nagreklamo parang sabi nung nabasa ko saan, parang hindi raw makain. Hindi po. Hindi po totoo yun. Kasi bago po namin ilabas ang bigas sa NFA, talagang sinisiguro po namin na maganda yung bigas. Magandang klase. ng Saka bigas. tinitimbang no? So ibig sabihin nakikita niyo yung quality ng bigas, ano ho? Yun Ano ang- bang quality ang nire-require para
ipamahagi? Ang bigas po na nilalabas natin sa NFA ay yung 0 to 3 months pa lang siya na na-mill. Bago pa lang. Bago po. Oo. Kaya talagang maganda po yung bigas. Kasi nabasa ko sa Facebook na bakit ikaw naman mamimigay ikaw ng bigas, halos ikaw hindi man makakait may amoy. Yung pala may inyong pinapasnungaling nga, hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Oo. Okay. Samantala, ngayong oras na ito ay may programa rin ganyan ngayon ginagawa? May Hindi distribution ko lang- ba? ngayong araw po, Monday, wala po ngayon. Wala. Oo. Speaking of date pala kanina, petsa, no? Last week, dahil masyado ang epekto ng habagat, naapektuhan ba yung schedule ninyo sa pamamahagi ng bigas? Hindi naman po. Dire-diretso Tuloy-tuloy po. no? Kasi nung nga, na-monitor namin ni Ferdy, Friday, nandoon pa si GovEd, nasa Kalintaan. Tapos nung Sabado, sa bayan ng Rizal. Oho. So, Kumusta yung pagtanggap ng ating mga kababayan? Pagka ibibigay mo na yung bigas, kumusta sila? Okay naman po. Karamihan naman po ay talagang natutuwa sila. Mm-mm. Kasi malaking tulong po para sa kanila ngayon yun, lalo na ngayong panahon ng kung tawagin dito sa atin. Takiriwi ngayon. Okay. Okay, at ano pang barangay ang hindi nabibigyan sa Kalintaan? Barangay Conception na lang po. Kailan sila makakatanggap? Dapat po ay lahat, gusto nga po ni Governor ay lahat ito maibigay na. Pero nagkakaroon po kasi tayo ng problema sa listing. Dahil yun pong list na ibinaba ay maraming nakasamang 4-piece. At saka para po, ayon po sa munisipyo, para po mabigyan ang lahat, yun pong nakareceive na sa LGU ay hanggat maaari, inaalis po yun. Para hindi madoble. Oo Yes, naman. Yun. Para mabigyan naman ng Oo. pagkakataon na mabigyan yung iba. So, ang ganda naman ng pagkakataon ngayon na nandito kayo, Ma'am Weng, na mula mismo sa Office of the Provincial Agriculturist ay naipapaliwanag ho natin sa publiko, lalo na ho yung mga miyembro ng 4-piece, kung ba't ho kayo tinatanggal sa listahan, ay dahil para mapagbigyan naman yung iba. Dahil ang 4-piece ay may programa din na katulad nito katulad ng mga nabibigyan din sila naman talaga ng ayuda. Actually, lagi ho narereklamo na rin. Bakit daw na lang lagi 4-piece? Lahat naman sila nauubusan din ng bigas. Sino nag-check yun sa listahan? Kasi yung binibigyan ng LGU is from CBMS din. Sa inyo, CBMS din. Hindi naman kilala yung mga tao. Sino yung nagsasabi na ito ay nakatanggap na at ito ay 4-piece? MSWD po. So may kasama kayo MSWD? Yes po, sila po. Sa kanila nanggagaling yung list. And of course, may katuwang din dyan ang barangay dahil ang mga taga-barangay, mas kilala nila no? Kilala nila yung mga kabarangay nila at masasabi nilang yung background, kung ito ay 4-piece na or hindi Kapag pa. po may na-identify na 4-piece, barangay po yung naghahanap ng replacement. Yun ding same sila day? din. O sa ibang araw? Same day rin. Same day din. So pag ito po ba nabalikan na ninyo ang barangay ng Concepcion sa bayan ng Kalintaan, tapos na rin ho tayo ng ating rice distribution sa bayan ng Kalintaan. Yes po. And then, so haharap na ho tayo sa susunod na bayan, San Jose at bayan ng Magsaysay. Itong San Jose ang pinakamarami, Helen ang pinakamarami, 11,508. Ang mabibigyan? Ang San Jose. Nako. Pero ano yung uunahing bayan? Ang naka-schedule po ngayong week ay Sablayan. Sablayan. Sablayan muna. Sa inyo rin yun, Sablayan? O may bukod na grupo? May team na bukod po sa May team doon? May team. So kung halimbawa sa Sablayan sila, hihintayin mo na matawag sa Sablayan bago dito sa Hindi naman paano po. yan? Ang hinihintay lang namin para ma-release ang San Jose ay yung maayos yung listing po na galing ng San Jose. Yun, siguro yan ang magandang pagkakataon din ngayon para kausapin nyo, ma'am, yung mga taga San Jose. Dahil may mga ilan na rin na talagang nagtatanong, bakit naman ang San Jose parang akala nila hindi kabilang at hindi kasama dito sa rice distribution program ng ating pamahalaan. May schedule, anong sabi nyo, ma'am? Kayo na po ang magpaliwanag nga. Dapat po, bayan ng San Jose ang nauna. Okay. Last July pa. Pero po dahil nga po sa maraming nakitang pagkakamali dun sa kanilang list ng beneficiaries, so nililinis pa. Nililinis pa po nila, inaayos pa po. So, dito kaya, yata maraming problema sa San Jose. Napakadaki. Marami rin kasi Napakarami 4-piece po kasi. marami din kasi dito mga 4-piece sa San Jose.
Kaya ang una pong nakapag-submit ng maayos na list ay Bayan ng Rizal, Bayan ng Kalintaan. Kaya sila po yung inuna namin. Ayun. Diyan ba sa nabibigyan natin, may kasama rin diyang pamilya ng katutubo? Yes po, marami po. Dito sa San Jose, sa palagay ko lahat ng bayan may mga katutubong kasama. Ano? So ang susunod ninyo ay San Jose. San Jose po. Wala pa lang petsa kung kailan. Wala pa po. Eh paano kung ang magsaysay mauna din mag-submit ng maayos silang mga listings o listahan? Eh di ba mauna pa sila? So wala pa kayong finalization ng date Wala kung pa, ngayong ma'am. linggo o sa susunod na Wala pa, linggo ma'am. ay magsisimula ang pamamahagi sa kanilang bayan. May Ito kasi Sana nga binibigay po. sa mga qualified low-income families. qualified low income, ibig sabihin kwalipikadong mababa ang kinikita na pamilya. Ayan. Eh kung tutuusin, pasok naman talaga ang 4Ps. Nasasabihin nila magre-react yan. Eh di kami ngayon, kaya lang ulitin natin yung paliwanag ni Ma'am Weng, aalis kayo sa listahan mga 4Ps dahil meron na kayong programa na ipinatutupad din na katulad nito para mapagbigyan naman yung iba. Okay, sabi ng 0975, ang ating text line, 0998-547-1154. Sabi ng ating text line, sana po ang mga kasambahay ay mayroon ding matatanggap, tiway po. Yung pong pagtanggap, sabi nga natin kanina pa, paulit-ulit, ito po yung nakasalalay kung kayo po kasama sa CBMS o yung na-survey. Sa bagay, lahat naman tayo ng survey nun ano? Lahat tayo ng survey. Pero paano natin malalaman na sila'y kasama? Ano po, pumunta na lang po sila sa kanilang barangay. Doon malalaman sa barangay. Dahil doon po namin ibibigay yung list na galing ng MSWD. So ipopost po ng barangay yun. Doon na makikita lahat ng mga listahan. Halimbawa, taga-barangay Concepcion, magpunta naman sa barangay para malaman kung sila'y kasama. Makumpirma. Makumpirma. O isa sa mga top fan natin dito sa Ganadong Lalawigan, nanonood ngayon si Chody Ison. Ang sabi niya, wala kaming natanggap. Aasahan pa ba yan? Taga saan ka po ba, Sir Chody Ison? Yan. Kasi katulad ng ating ipinapaliwanag, may kanya-kanyang schedule ang bawat bayan at paulit-ulit din na sinasabi natin, hindi lahat ay makatatanggap. At hindi PGO ang namimili kung sino yung bibigyan ng bigas. Higit sa lahat ay hindi rin ho ang ating mga local leaders. So, nakabase po ito sa CBMS, no? Pagka binanggit ng CBMS, ano ito? Ang CI community, di ba? Community-based management service. Survey. Ayun. Ito yung ginagawa ng PSA. Opo. At yan talagang napakamahalagang bagay para talagang siya yung pagbabasehan ng lahat ng mga programa, lahat ng mga plano, pagpaplanong gagawin ng ating pong pamahalaan. Okay, good morning muna. Pa-shout out doon sa Mamburo, sabi ni Janet Zambales. At ingat daw palagi at mait na makulimlim. Sana mga pasok yung anak ko sa eskola sa Sablayan na nag-aaral sa OMSU. Okay, ito ay from KRFM. Okay. Alright, yung second tranche, kumbaga, kailan, wala pang schedule ito kung kailan? Month po ng October. Sa October tranche. Tapos ang third po ay December. Ayun. So, ito palang ginawa natin ay first tranche pa lang. So, makakaasa pa ng second hanggang third tranche. Wow. Tranche. Maganda kasi itong programang ito. So, tatlong beses na makakatanggap. Every 3 months? 2 months? Every 2 months. Every 2 months. Tama-tama. Same tao rin po yun. Yes po, Kung same sino ang tao. nakatanggap ng first tranche, ay sila din yung mga tatanggap hanggang sa ika-third. Lahat po ng beneficiaries ay may binigay po kaming ID. Okay. So, sa second tranche po, yun na lang ipipresent nila para makuha nila yung another 15 Mas kilos. mabilis-bilis na. Mas mabilis na po. Kasi may mga pangalan na yan kung sino May bibigyan. pangalan na po at identified na. Yan, oo. Okay, may tawag dito, mayroon kayong problemang na re-receive sa ganyang pamigay nyo ng bigas? Anong kalimitan, ma'am, na natatanggap niyo Yung reklamo? mga tanong sa inyo, ano mga ganon? So, yun nga po, marami pong double entry yung pangalan na agad-agad naman po ay na-resolve naman yun ng barangay captain o mga barangay council dahil sila na rin po yung naghahanap ng replacement. So, yung siguro ang kalimitan yung natatanggap Yun lang na naman po reklamo. yung mga Ba't hindi kami reklamo. kasali? Ba't wala ang pangalan namin dyan? Mga ganun siguro, no?
Oh. Pero sa yung kilo, hindi sila wala naman nagreklamo. pong reklamo sa kilo. Sakto dahil tinitimbang Yes ninyo. po. Sa harap po nila tinitimbang namin yung bigas. So yung binanggit na pinadala ng LGSF, Falgo, na halagang pambili ng bigas, kasama na rin dyan yung pambili ng mga plastic na lalagyan ng bigas. O bigas lang talaga yun? Bigas lang po yun. Yun po mga plastic at iba pang expenses ay sa atin na po yun. Ay, yun ng ang counterpart probinsya. ng provincial government. Oo, at saka personnel, resources, diba? Oo. Kumusta naman yung ating mga barangay na pinupuntahan nyo? Yung pakikiisa ng barangay, kumusta naman ito? Okay naman po. Talagang very cooperative naman sila. Talagang nakasupport naman po sila. Lahat naman po halos ng barangay na pinuntahan namin ay ganun. Okay, Tita Weng, o Ate Weng, o Ma'am Weng, baka mayroon pa kang nais na dagdag bago natin kayo pakawalan. Go ahead. O may nais na panawagan o mga nais na malaman ng ating mga kababayan tungkol sa programang yan. Go ahead. So, ito nga po, sana po, gusto nga rin po namin na sana sa lalong madaling panahon ay maayos na po yung list. Kasi medyo nahihirapan din po kami. Halimbawa, ibinigay yung list ngayon tapos mayroon ng date ng distribution, may schedule na. So nahihirapan po kaming mag-prepare nung list at saka nung mga ID nila. So pakiusap lang po namin, sana sa lalong madaling panahon, maayos na po Ayusin yung list na. para matapos na rin po yung distribution na ito dahil alam naman natin na kailangan talaga ng mga kababayan nating iba na ang bigas sa panahon ngayon. Correct, Yun nga oo. po, sabi nga po natin, panahon ng tigkariwi. So naghihintay na ang taga-Concepcion Kalintaan kung kailan. Hinihintay lang po namin Ilan yung list. taga-Concepcion? Sa Concepcion, ilan ba yung mabibigyan doon? No, kasi ang Kalintaan 2,765 pero sa Concepcion may mga ilan? So wala pa akong list. Kabuuan ng Kalintaan to 2,765. Yes po. Oo. Okay, sa buong Occidental Mindoro, mga ilan? Sa buong Occidental? Sa buong Occidental Mindoro po ay 44,450 po ang beneficiaries. Yun, at palagay ko may kitang kalahati tayo rito. Na, yun yung kabuuan naman ng sabi nyo nga ay 77 million, tama ba? Yes. Oo, nagaling naman po no, sa ating sa Pangulo. Okay? Okay, Ma'am Weng, maraming salamat sa iyo. Okay. Alright, Helen, maraming salamat at ito yung nagbigay linaw sa atin sapagkat may mga pagkataon kasing dinadaan pa sa social media Oo nga na namimili raw kung sinong bibigyan. Oo. Bakit daw sila hindi nakatanggap? Sila daw may taga-ron din at sila mahirap din. At yung mga porpis na nagre-reklamo, Oo. ba't sila tinanggal? Mga ganyan, ano? Kaya yung katanungan ni ating kaibigan si Nene, iyan ang kasagutan. Nasagot na yung tanong mo. Sagot na sagot. Anyway, mga kaibigan, sa bahagi ito tayo po'y magpapaalam na. Again, thank you very much sa ating nakasamang si Ma'am Edwina Pastrana mula sa Office of the Provincial Agriculturist, ang ating supervising agriculturist. Sa ngalan po ni Governor Eduardo B. Gadiano at ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Siyempre pa sa panguna ng ating kasama sa PIO, si Sir Jed Manuel at ang buong team ng Provincial Information Office. Kasama natin dito si FJ Obra at siyempre pa si Ernest Romualdo. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman. Sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang tanghali na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay at tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na
backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Telenganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa.